At ganoon po para malaman naman natin ang update tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman para sa umagang ito, makakasama po natin si Mr. Joey Figuracion na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Figuracion. Yes, good morning Miss Amor at sa ating mga televiewers, good morning po. Mr. Figuracion, dagdag kaalaman agad tayo ngayong umaga. No? Nabasa ko po kasi sa mga weather-related articles sa internet na bukod po dito sa easterlies ay meron pa rin tayong tinatawag na polar easterlies. So, para po maibahagi na ito tungkol sa ating mga kabayan, ano po ba ang pinagkaiba ng polar easterlies dito po sa easterlies na umiiral ngayon dito sa ating PAR in terms of definition o yung katangian po nito, yung mga areas na naapektuhan at syempre po yung impact o yung epekto nito sa isang lugar. Yes, Miss Amor, yung easterlies na naranasan natin dito sa ating bansa, actually ito yung hangin na nagmula dito sa may high pressure area at dahil nga galing yan sa silangan at papunta yan sa kanluran at umaabot sa atin, yan po yung tinatawag na easterlies. At dito sa atin dahil nasa tropics tayo, tinatawag natin na mas mainit tayo dito at malapit sa equator. Yung characteristic ng easterlies natin ay mainit at may maraming moisture na dala. Samantala, ang tinatawag natin na polar easterlies, galing sa kanyang pangalan mismo, polar, ay nanggagaling po yan sa polar, dyan sa polar at yan po ay dalawa sa South Pole at North Pole. At ibig sabihin dahil nga ang nagfi-feed din po yan o nagbibigay ng easterlies na yan o haling hangin mula sa silangan, pakanluran, ay ito pong high pressure area dyan sa may North Pole, South Pole respectively. At dahil nga malamig yung pole area, ibig sabihin cold and dry po yan ang karakteristik niyan at naapektuhan niyan yung mga bansa dyan sa North Pole at South Pole. Okay, so kaiba po dito sa easterlies na nararanasan po natin o nakakaapekto dito sa ating PAR ngayon, ay ito pong polar easterlies sa ito naman po ay may katangian na pagiging cold and dry. So ibig sabihin po malamig po yung hangin kumpara po dito sa ating easterlies na ito po ay mainit na hangin mula po yan sa Pasipiko. At ito naman Mr. Figuracion, bukod po dito sa polar easterlies na ito, natuklasan ko rin po ang tungkol naman dito sa nor'easter na usap-usapan rin po ngayon sa mga foreign weather news. Ano po ba ang nor'easter na ito at ano po yung pinagkaiba nito sa epekto ng winter storm na tinalakay rin po kahapon dito po yan sa Panahon TV? Yes, Mr. Amor, actually, northeaster from its word, actually is a colloquial term ng bagyo or low pressure area na ang pinanggalingan niya ng sirkulasyon niya ay galing sa northeast. At dahil nga ito ay low pressure area na nakakapekto dyan sa east coast nitong United States of America, so dala niyan ang malalakas na pag-ulan at dala din yan dahil nga low pressure area ito at maaaring mag-develop sa isang significant tropical cyclone. Nagbibigay po yan ng malalakas na hangin dyan sa mga bansa dyan sa east coast ng United States at nagbubuo yan dyan sa may Gulf of Mexico dyan sa bahagi ng sa Amerika. Okay, ayan po, nalaman po natin na ito palang nor'easter na ito ay isang macro scale storm. So talaga pong magdudulot ito ng mga pag-ulan at syempre po ng mga panganib doon sa mga maapektuhan itong lugar. At dumako naman tayo dito sa panahon natin dito sa ating bansa. Ano-anong weather systems po bang umiiral ngayon sa ating area of responsibility? At ano po yung magiging epekto nito sa ating panahon? Yes, Mr. Amor, actually may tatlo tayong na nagka-apekto sa atin, itong weather system na nakapekto sa atin. Tatlo, at una dyan, itong amihan at itong buntot nitong cold front. At itong trough ng low pressure area ay naghahatid ng kaulapan dyan sa Mindanao. So, asahan natin na dahil dito sa trough ng low pressure area, ay maghahatid po yan ng kaulapan sa buong Mindanao at dito sa Central Visayas. So, asahan na may pag-ulan dyan, mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan, kasama nitong mga pagkidlat at pagkulog. Yung epekto naman po nitong cold front at magkaibang epekto o pinagkahiwalay na epekto nitong amihan ay magdadala po yan ng mga pag-ulan dito sa may Central Visayas, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, kasama Metro Manila, Ilocos Region at sa Cagayan Valley. So asahan natin yung bahagyang kaulapan na maranasan natin ay magdadala pa rin yan ng mga pag-ulan. Although maganda naman ang ating panahon sa ngayon dito sa Metro Manila. Samantala yung natitirang bahagi ng Visayas at natitirang bahagi ng Luzon, asahan natin na maganda rin ang panahon pero isolated lang ang pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang aasahan.
Okay, since nabanggit mo na rin ang tungkol dito sa trough ng low pressure area, ano na po ba ang mga dapat asahan dito sa LPA na namataan ninyo kahapon? Papasok po ba ito ng ating PAR at magiging bagyo po ba ito? Yes, Miss Amor, yung trough ng low pressure area, kung makikita natin, ito yung satellite imagery ng Japan Meteorological Agency. At itong trough na yan ay dahil nga easterlies at dahil nga umiikot itong mundo at nagdi-deflect yan papuntang baba dyan sa southern hemisphere. At itong low pressure area na dyan sa may northern part nitong Australia, ay yan po yung sirkulasyon. Dahil nga ito ay extension lang ng sirkulasyon itong low pressure area at nagkakaroon ng piling up o pagdami o nagkakaroon ng convergence dyan dahil trough ito. So nagbibigay ng kaulapan yan dyan sa may bahagi ng Mindanao at Visayas. So asahan natin na kung ang minsan po ay ang trough ng low pressure area ay nagkakaroon po yan ng migratory low. So ibig sabihin, maaring magkaroon ng sirkulasyon dyan from time to time dahil itong terrain ng Mindanao ay magkakaroon yan ng epekto ng pagkaroon ng maliit na sirkulasyon. At yan po yung nagbibigay ng kaulapan dyan o nagbibigay ng convection dyan sa bahagi ng Mindanao. Patuloy po nating babantayan ang lagay nitong trough ng low pressure area na nakakaapekto nga po dito sa ating bansa. Partikular na nga, dyan po yan sa may Mindanao area. Mr. Figuracion, last question na lang, may nakataas pa rin po ba tayong gale warning dito sa ating bansa at saan-saan po ba ito? At syempre po marami rin ang nagtatanong, hanggang kailan po ba ibibigay ang babalang ito para naman po sa kapakanan ng ating mga kababayang mangingisda? Yes, Miss Amor, dahil nga may surge pa rin tayo ng amihan, so asahan pa rin natin na may gale warning pa rin tayo for the rest of the week dahil dito sa northern seaboard ng northern Luzon. So ibig sabihin itong seaboard ng northern Luzon, yan po yung mga karagatan ng Batanes, Babuyan, Cagayan, Isabela at kasama po itong Ilocos Sur, Ilocos Norte, La Union at Pangasinan. Yun po yung mga karagatan na yan. Ibig sabihin ay maging maaalon pa rin hanggang sa napakaalon. Kaya naman asahan pa rin na mapanganib itong mga karagatan na yan o malalakas na pag-aalon o matataas na pag-aalon para sa ating mga kababayang mandalagat lalong-lalo na itong gumagamit ng maliliit na sakyang pandagat. Ay maraming salamat po Mr. Joy Figuracion sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagi ng ating panahon at syempre sa mga dagdag kaalaman para ngayong umaga. Meron na lang ba kayong mga reminders o paalala para sa ating mga manonood? Yes, para po sa ating mga kababayan, maaari po tayong log on sa aming website para sa mga reliable na mga weather update para hindi po tayo ma-lose track doon sa mga hindi naman kaaya-ayang mga weather update. At yan po yung aming website sa www.pagasa.dost.gov.ph at nandyan din po, naka-feed din dyan ang ating Twitter account para po sa mga update o mga thunderstorm advisory. Natunghan nga po natin si Mr. Joey Figuracion na weather forecaster ng Pag-asa.